Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas na una-uno sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga biyay ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, din man nga bahin sa Pilipinas o kung sa kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi sa inyo. Adlaw kita mga abuan subong no sa nga Lunes, August 18, 2025. We're down mga abiyano sa masobra tunga sa bulan sang Agosto. And we are heading toward the Burr months. Mga biyan sa kinaandan, ako ang inyo alagad, Miriam Grace Aranyata. Mag-aot na kita, tutob la 1:55 subong nga hapon. Kamusta ang inyong weekend? Sabay pa nun naka-recharge, nakapahuway, naka-spend time with your family, o kung naka-me time, para nun sa panibag-o naman na bakbaka na isang ubra subong nga semana. However, mga binusubong man nga week, ara kita no sang long weekend. Ara kita no sang holiday on August 21. Ninoy Aquino Day and sa Friday no, kung gusto mo yung mag-spend sang imong long weekend, pwede maka-file sang leave on August 22, that is Friday. Hindi pagka 23, that is Saturday 24 no, Sunday, and August 25 another naman nga holiday. So pwede gin maka-file. I'm sure iba na sa mga kauturan natin, last month pa lang naka-file na sa ilang leave. So for those yang ati wala plano mag-file sang leave at to spend no sang long weekend, ang motto is work first. Kabay pa no, later on you'll find the time maka-relax. Importante mga abyan nga while we are working, importante nga na may ara man kita no time for ourselves. Maka-relax. I believe no nga despite no sa busy schedule naton, we need to find time para sa aton nga kaugalingon. No? Actually, di bala, ino ang mag-file no, sang leave and to spend sang imo abing leave, no?
matulog ikaw dira, malagaw, it's fine. Amo na ang way mo yan nung maghatag sang energy sa imo nga lawa, so it's fine. Anyway, mga abyan, sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, madamo-damo kita sa mga topiko nga aton nga pag-istoryahan. Lakip diri mga abyan, ang pagpauli sa pila naton ka mga internally displaced persons nga nagatinirno sang malawig na nga tinion sa aton nga mga evacuation center bangod sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Miara kita mga abyan nga mga nagpauli na nga mga IDP so kon mga internally displaced persons dira sa Bago City. So kwaon naton later on pila bala ang mga nagpauli naton nga mga kauturan iti nagatingod mga abyan sang puwersa ang ahensya sang mga gobyerno para nga magbulig sa pagpauli sang aton man nga mga IDP o kung sang aton nga mga evacuees. Istoryahan taman later on mga beno ang kaso sang dengue, kag hand, foot and mouth disease sa province of Iloilo kag ang ginhiwat mga beno nga payout o kon right after sang 20 days nga obra or community work sang aton nga mga benepisyaryo sa project Local Adaptation to Water Access o kon LAWA kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o kon BINMI kag sang aton nga mga benepisyaryo man sang isa ka programa sang aton nga Department of Labor and Employment ang tupad may giniwat mga beno nga payout dira sa province of Capiz. Sibaluon natong pila ang nagbaton, pila ang ilang nga ginbaton kag ano ang pila sa mga community based activities nga in-undertake sang aton man nga mga benepisyaryo. And for those nga mag-renew sang ila mga abyan or sa inyo dira nga mga national competencies kag sang inyo nga certificate of competency sa TESDA Iloilo niara mga beno nga hiwaton or pwede ka mo makaparenew kadungan sang hiwaton nga job fair sang Iloilo City Government. So hibaluon nato ina later on but this time mga beno magakuha kita anay sang aton nga pinaka-latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyakalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. As 10 a.m. po din ang aga, binamonitor natin na si Bagyo 1 week. Kaya at may tropical depression category. In-estimate natin na may kalayon 535 km east-northeast of Isbayas, Batangas. May maximum sustained wind na 55 km per hour near the center, so gustiness na up to 70 km per hour. Ang iya hula o ang iya movement ay sa north-northwestward slowly. Si Bagyo Wani wala man yung direkta nga epekto sa atin. So, possible na magawa man sa atin ng Philippine Area of Responsibility karon sa sub-air or puwas ng kaagahon. Samtang southwest monsoon naman ang nag-affect sa may western section of southern Luzon. Dili naman sa western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin dinadula ang mga posibilidad ng mga isolated na pag-ulan pangalas sa panagoob. Nabinagad kahapon sa pag-ibon, tugas ang mga localized thunderstorms. Mahina at makasirangan naman ang hangin natin na mag-ahalin sa direksyon ng hinasizungan, na magadalas ang makanay at makasara na pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla ka bilang 5:40 a.m. magmagatunod ini 6:07 p.m. karon sa hapon. So muna yung ating latest weather update. Walang dinis may Iloilo Doppler Order Station. Ako si Lenore Silvestre. Madam, na salamat. Ma'am Lenore, balikan ko lang ang good mention ni mo, ang Bagyo Waning magwa sa Philippine Area of Responsibility, Subong. Yes, ma'am. May posibilidad na magwa ni karon sa top-A or sa kaagahon ng Bagyo Waning. Aside ma'am sa bagyo nga ini may ara pagid balagi na monitor ang ato man nga Pag-asa nga any weather disturbances.
aside sa kay Bagyong Maning Ma'am, so far wala naman natin kasi nag-monitor para nga iba na weather disturbances inside or outside ng ating park. Aba ko kaina, Ma'am Lenore, no, sa mga kauturan nato, no, may ara kita sang long weekend, no, especially mag-file sila sang ilang leave, no, sa Friday. So, kamusta ho naton, Ma'am Lenore, no, kamusta ang weather naton for this week, no, manami ba ang panahon naton or ginalauman ba na naton ang mga mainulanon? Ma'am Lenore, subo nga semana, no, may ara kita sang long weekend, no, for those nga makauturan naton nga mag-file sang ilang leave on Friday. So, luyag naman hibaloon, no, kamusta ba lang aton nga weather for this week? Ang ating based sa ating 5-day weather outlook, ma'am, sa mga naglabas, or may posibilidad nga maka-experience ka sa sampag ulan-ulan. Ano ang reason ni Ma'am Lenore? Kamagan, ma'am? Yes, ano ang reason? Ano ang reason, ma'am, no, nga alauman naton nga for this week mangin mainulanon or may chance nga mag-ulan? Yes, ma'am, may posibilidad nga maka-experience ka sa pag-ulan-ulan sa mga sumunod na outlook. Kaya based natin sa ating 5-day weather outlook, for the next following days, cloudy to cloudy skies naman. Ma'am, subong nga Lunes, may winono ang aton nga maximum heat index, kag nalabot nga bala naton ini kag ano oras? So far, ma'am, pinakamataas natin yung na-record na heat index is 43 degrees Celsius. Nakakalapay din natin ng parang 1 p.m. Hindi na nga 1 p.m. Klaroon ko, Ma'am Lenore, 43 degrees Celsius. Yes, ma'am. So, ang maximum heat index natin nga na-record, ma'am. Do mataas-taas ini, Ma'am Lenore, no, may we know ang panugyan diri sa aton nga mga nga pag-asa sa aton nga mga tagpalamati. Stay hydrated, mag-inom sa mga damo nga tubig, ang magsuksok ng mga manipis or lightweight, light-colored clothing kung pwede likuan na natin ang ating mga outdoor activities. Then, magdala ng pangpayong kung mag-increase magwaman para protection sa init or sa ulan. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat. Madamo man yung salamat ng tumayin adlaw sa liwat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyano, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinanaton ka latest nga weather update. So ang bagyo, mga biyano, nga walino ginalauman nga magwa or maga-exit sa Philippine Area of Responsibility subong Lunes. Although no nga wala kita sang any weather disturbances no as of now or other weather disturbances no, ang aton nga Pag-asa nagpahayag, mga biyano, nga may ara sa posibilidad no nga mangin mainulano ng aton man nga semana. So sa mga kauturan nato dira no nga naka-file no sang leave no, ka-avail sang sini nga long weekend. Mabay pa no nga don't forget sa gihapon no magbitbit sang inyo nga payo. Iya proteksyon naton kontra init kag ulan. As to our maximum heat index, mga ben, 43 degrees Celsius. Wow, mataas-taas. Yara kita, mga ben, sa danger category. Posible, mga ben, epekto sini sa aton nga lawas. Heat cramps, no, kag heat exhaustion. And ang continuous no nga exposure no sa init, posible, mga ben, no, magresulta sa heat stroke. Dahil no, sa mga kauturan nato sa mga traffic aid naton, mga drivers naton, mga tricycle drivers naton, mga construction workers naton na mag-pause gid ha. O sa ibang pagid naton dira nga mga mamumugon nga nagapamati masubong nga hapon sa aton, mag-pause no, magpahuway, mag-inom sa inyong nga tubig, stay hydrated. Pag syempre no, sa mga estudyante nato no, magdalagid sa payo. Pag sa mga nanay nato dira no, mga guardian nato, parents nato, mga masugat later on sa inyong kabataan, magdalagid sa payo.
Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 16 sa hapon. As mentioned mga biyan no, earlier, so kung hapon istoryahan naton ining paghiwat no or pagtingob sang pwersa no sang gobyerno naton para nga buligan mga biyan no ang pagpauli sang pila naton ka mga evacuees so kung mga internally displaced persons nga naapektuhan sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Last year, madumduman ninyo mga biyan no, that was June no, and then sang December of last year, iwat no nga naglupok ang bulkan Kanlaon. That's why nga may pila kita no sa mga kauturan naton nga nagtinir sang malawig no nga tion sa aton man nga mga evacuation center. Despite mga abyano nga may ara kita sang ginapatuman nga window time o silingon no may time nga allowed ang aton nga mga kauturan nga magpauli sa ilabala, especially those no ang may mga alaniho, may mga kasapatan, so allow sila na magpauli no during window time pero kinahanglan makabalik no sa evacuation center. So ari mga abyano may ara kita sa mga evacuee nato no dira sa Baguio City nga nagpauli. Sa last time naton mga abyano nga update as of August 11 or last Monday sa datos ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6. May ara kita no sang anong pa ka open evacuation center kag may ara kita no sang more than 500 ka individual o kung more than 100 nga mga pamilya nga nagatinir sa evacuation center. Pero with this mga abeno, with this no nga pagpauli no sa nga pila naton ka pumuluyo dira sa Baguio City, maganubo nino ang numero and we will ask no for updates sa aton man nga DSWD. Pero later mga abeno sa aton nga pagbalik kwao naton ining report sa aton no nga Negros Occidental Beat Reporter JP Hervas sa giniwat no nga magpauli isang aton man nga mga internally displaced persons o kon evacuee dira sa Baguio City sa Ilabala. And of course, mga abyan, babati namon sa inyo sa pahayag diri ni Dr. Rodney Labis, mga abyan, nagataas ang aton nga kaso no sang hand, foot, and mouth disease sa province of Iloilo. Baloon naton pila ang cases mga munisipalidad no ang may mataas nga kaso sang HFM. Anan ini mga biyan ibaloon naton sa pagbalik sang programa Balita Sosyal. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon.
One Region, One Health. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to presidencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:24 sa hapon. Sige hapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga abyan, subong nga hapon, kwaon natin ining balita, ang pagpauli sa pila natin ka mga internally displaced persons o mga evacuees naton sa Bago City sa Ilaman nga puluyan sa bullying sa gobyerno. Agod mga abyan, magadulong sa sininga balita, ang ato nga Negros Occidental Beat Reporter, JP Hervas. Lods, maayong hapon sa imo. Lods, maayong hapon, isa ka bulan makaligad nga ginaanunsyo ang pagpanubo sa nga Alert Level 2 sa nga Bulkan Kalaon. Madamo na sa mga kultura nato nga nagatinir sa evacuation center ang nakapauli sila tag sa kapulian. Kagsang sining karon lang, nagdugang sa listahan loads ang masobra sa 20 ka pamilya nga nagatinir sa mga evacuation center sa syudad sang Bago. Kag ang good thing pagidiri loads bangod sa ila sini nga pagpauli, nagtingog pwersa man ang mga ahensya sa gobyerno sa pagkayo sa ila mga puluyan nga syempre apektado man kay masobra man 8 ka bulan nga nagtinir sila sa evacuation center kag napabayan ang ila sining nga mga puluyan. Ang mga pamilyang inilods kinalakipan sang 81 tanan ka internally displaced person with IDP kag lunsa residente sang Purok Manukan, Barangay Ilihan, kag ginparugutan sila nga makapuli lods sa nagbigan gid lamang Sabado, Agosto 16 sa interview sa sa pahayag sa Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office lods. Ang una kong tani nga plano magaparagtag lang ang syudad sang 10,000 pesos nga cash assistance kag mga roofing sheets sa kada pamilya
pero bangod sa bayanihan sa ituhay nga ahensya, pribado nga sektor, na dugangan loads no ang bulig nga ginpalapot sa aton sining gobyerno sa 22 tanan ka pamilya. Instead of the mere cash assistance, nagbaton ini sila load sa mas madamo pa nga construction materials, family food packs kag grocery package. Mismo si Bago City Mayor Maya Tavillana Yao ang nag-upod sa sining pagdulong sa 22 ka pamilya sa mga puloy-an nila no, sa barangay Ilihan. Kag makita naton sa Laragway sa subong sa aton sining screen ang isa man sa manakapauli amo si ang 90 anyos nga ginang no nga nagtinirman sa nga masobra 8 ka bulan sa evacuation center. So ang ini nga pagpauli lods sa aton sining nga mga IDPs nagapakita sang bagunon concept sang buligan, amligan, giyahan, ubrahon, ang bayanihan kag ila sining pagbangon. Nakip naman sa bulig lods sa siniyang pagpauli sa mga IDPs ang mga personnel sa Office of Civil Defense, Negros Island Region, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, kag ang nanoy-tuhang opisina sang Bago City Government. Yes. Lods, gin-mention mo kaina, no, ang 10,000 nga plano nung ay hatag. So, apart sa pagpakayosan palaging hatagan, gid man sila sang cash. Yes, Lods, no, may ara sang cash assistance kag ginpalapot sa ila kag gindugangan pagin ini sa mga grocery items, mga family food packs, kag dugang nga mga construction materials para masiguro nga sa ila sining pagpauli may ara sila load sa makaon may magiho kag magkaamat-amat to panumbalik sa normal ang ila sining sitwasyon. Yeah, so diin sila halin nga evacuation center naton pali sa Bago City man nga evacuation center naton. Yes, Lods, no, na-mention sa Bago City Government Lods nga ang ining mga evacuees Lods ang nag-tiner sa payag sang Kapag-on Village sa Barangay Napoles for barely 8 months anti sila nagbalik sa ila sining mga puluyan. Oh, so we can assume amo ini sila ya ang sang December nga mga naapektuhan nga liwat nga paglupo. Yes, Lods, sakto kagidira no ang ini nga mga evacuees sumalin pa sang Disyembre 9 nagtiner sa mga evacuation center pila sa ila dito nagsaulog sa nga Paskwa, sa bagong tuig, and even sa pila ka mga importante nga mga hitabo sa ila sini nga kabuhi. Yun. Madamo nga salamat, Lods. Para sa balita sosyal, kay para sa Bagong Pilipinas, JP Havas sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyano, aton nga Negros Occidental beat reporter JP Hervas mga abiyano para magdulong sa siniman nga balita no nga pagpauli sang aton nga 81 ka mga internally displaced persons o kon ITP so kon ginatawag nato no nga mga evacuees dira no sa Bago City sa ilang nga puloy-an. So on top mga abyan nyo sa cash assistance kag pagbulig sa ila no pauli, gibuligan sila mga abyan no pagpakayuma sang ilang balay. Kag may ara no sang family food packs, grocery package. Hindi mga abyan no bulig no para nga makaumpisa no balaan naton mga abyan no pila sa aton nga mga evacuees. Bago nga ti malawig no ang tion ang ilaman nga pagtinera sa mga evacuation center naton. Iban ini sa ilan na dulaan ano sa palangabuhian sa mga ginasagod nga kasapatan. So ini mga abyan no ang assistance nga ginhatag sa ila dako gid ang bulig. So kabay pa no sa mga kauturan naton nga nagapamati subong nga hapon sa mga malapit dira no nga area no or sa mga kauturan naton nga ti wala yan naapektuhan nga may sulusubra no kabay pa let us help them. No may ara sa mga organisasyon. At syempre ang aton gobyerno wala man nagpabaya no during their stay sa aton nga evacuation center. But if you have extra, ara kita da sulusubra.
Kabay pa no nga mag-extend kita no bisan gamay lang sa aton nga mga kauturan. Ini mga abyan no ang pagpakita no isang aton man nga pag-amuma sa ilas and care natin. Kag syempre no one way of helping them nga makaumpisa liwat. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:31 sa hapon. This time mga abyan no istoryahan naton ang kaso no sang dengue sa province of Iloilo. Antes ko ipabati later on sa inyo no ang pahayag diriya ni Dr. Rodney Labis mga abyan no kadto kita anay sa kaso sang dengue sa province of Iloilo. In a while mga abyan no i-post namon or ipakita no sa screen sa atong Facebook live ini mga abyan no ang kaso sang dengue sa province of Iloilo. Malin mga abyan no January 1 to August 9, 2025 may 3,888 na kita kakaso sang dengue sa province of Iloilo. This is as of morbidity week 32 sa tuig 2025. Nagapanguna mga abyan no, sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue subong nga tuig ang Banwa sang Oton with 293 kung sundan ini no sang San Joaquin with 230, Haniway 203, Dumangas 179 kag ang Banwa sang Leon with 179 man nga kaso no sang dengue. And unfortunately mga abyan no, ang aton nga dengue deaths no naglabot sa 14. Ang atong nga dengue fatality mga abyan nagikan sa Tigduhano ang dengue deaths naton nga na record sa Banwa sang Pototan, Carles kag Balasan kag tig-isa naman no ang aton nga dengue fatality nga na record sa Banwa sang Oton, Lambunaw, Sara, Concepcion, Tigbawan, San Rafael, Dueñas kag Dumangas. Ara mga abyan no, makita sa aton nga screen ang talalo pang doon lang diri mga abyan no, bangod nga kung ikumpara naton sa 2024 sa pareho nga period sa morbidity week 32 nagnubo sa 34% ang aton nga cases sang dengue. Iti sa last year no nga same period may ara kita sang 5,856 nga cases with 16 deaths. Susubong niya 388,014 deaths. So may pagnubo kita sang 34% and makita ninyo mga abyan no, gamay na lang no nga mga munisipalidad naton ang may ara sa pagtaas sang ilang nga dengue cases comparing 2024 to 2025. Nakit diri mga abyan no, sa may nagtaas no ang nagapula no, makita ninyo sa aton nga screen ang Banwa sang Oton with 6% increase, San Joaquin 188% increase, Ahoy with 4% increase, Concepcion with 28%, 79% sa Carles, 33% sa Gimbal, at 135 sa San Rafael. So ang aton diring ginahop no, ginapray nakabay pa no hindi na magpula ini. Kung sa mga naliligay nga semana mga abyan no, makita na tumadamo ang pula. Subong no may ara na kita no sa nagapanaog nga kaso no comparing no sa 2024 sa 2025. So ang aton diri no nga ginalook forward no nga tanan ini sila maitom no or manubo ma-decrease no ang aton nga cases. Panugyan mga benes ang ating PHO sa gihapon ang pagpraktis no sa 4S strategy, ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, kag support fogging or spraying in hotspot areas. Amo niya ang permi-permi nato no nga gina-advocate ang 4S strategy. Pagpanglimpyo, pagpangita no sa mga breeding sites ginapangitlugan sang lamok. Kiti kung wala ini no sang ginapangitlugan sang lamok, hindi magdamo ang aton nga lamok. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:35 PM sa aton nga pagbalik mga bino, short break lang. Istoryahan tano ang kaso naman sang hand, foot and mouth disease sa province of Iloilo kaupod si Dr. Ronnie Labis, ang head sang Health Service Delivery Division
Communication sa Iloilo Provincial Health Office. Ano ang HFMD? Paano ini malikawan? Ano nga mga banwa? Kami ara no nga mataas nga kaso sang HFMD. Baloon naton ini mga biyano sa aton nga pagbalik and at the same time no ang paghiwat sang aton no nga or pagtanyag sang aton nga TESDA Iloilo sang renewal sang National Certificate and Certificate of Competency. Baloon naton tanan ini mga biyano sa pagbalik sang programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ang taong nagtutulakan sa atinidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating ay ganda ng ating musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to put my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:43 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamatika mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Ereñata. This time mga abyan, istoryahan naton ang nagataas nga kaso sa hand, foot, and mouth disease sa province of Iloilo. Hibaloon naton mga abyan, pila na bala ang na-record naton nga HFMD cases sa probinsya. Kag ano ba na inino ang HFMD, paano naton ini siya malikawan, ano ang mga signs and symptoms no para sa mga ginikanan naton dira. Kung makita ninyo no nga present ni no sa inyong kabataan no, magdiretsyon no sa inyong RHU no kung magpakonsulta sa doktor. Ari mga bano, pamatian naton si Dr. Ronnie Labis, ang head sang aton nga Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Ang kaso sa hand, foot, and mouth disease o HFMD sa probinsya sang Iloilo ayon nga nagataas base sa 32nd morbidity report sa Epidemiology and Surveillance Unit sa Iloilo Provincial Health Office covering the period of January 1 to August 9, 2025. Nanagdugang naman ng 156 na bagong kaso sa HFMD. So sa sumong, ang total cases natin sa probinsya naglambot na sa 1,685 cases, which is 382% higher compared to the same reporting period of 2024. Wala gihapon sa may na-report nga napatay tungod sa HFMD sa aton nga probinsya. Ang mataas nga numero sa bagong nga kaso naghalin sa syudad sa Pasig ug sa Banwa sang Lucena with 17 new HFMD cases. Ginasundan sa Tibawan kag Banjangan with 13 new cases each, kag Banwa sang Tulungan with 12 new cases. Sa total cases naman, may pinakamataas nga total cases amo ang syudad sa Pasig, kag ginasundan sa Lambunaw, Barotac, Nuevo, Tibawan kag Carles. Ang local data naton diri sa Iloilo nagapakita nga ang pinakamadamong kaso sa hand, foot, and mouth disease
nakitaan sa mga kabataan na nagayedad 1 to 5 years old. Kalabaran sa kaso na ito, mild symptoms lang, kung namatsagan ka akay sa hilanat, o rashes. Although may few cases na ginadmit din sa hospital, kalabaran sa ginadmit sa hospital, mga kabataan less than 1 year old kag ini tungod sa rash nila sa baba nga masakit rason nga hindi sila makakaon kag makainom sa maayo kag iba nahulog na sa dehydration. Again, wala sa na-report nga napatay tungod sa hand, foot, and mouth disease diri sa aton nga probinsya. Ang hand, foot, and mouth disease isa ka balatian nga ginatugas ang virus kag masabit nagakapektuhan ang mga kabataan. Kalmanan sa mga kaso, maka-experience sa mild na symptoms kag malaka lang nga makitaan sa delikado mga komplikasyon. Although mild ng sintomas hindi nga ginatuga, makahatag hapon sa kulba sa mga ginikanan tungod sa pagbuya kag hindi maraming mga sintomas nga dalas ang balatian. Ang mga sintomas sa hand, foot, and mouth disease among hilanat, rashes sa baba, siko, kamot, palad, dapa-dapa, likod, kag buli. Ang rashes nga pwede nga makaton or masakit. Pwede man sila maka-experience sa pagsakit sa tutunlan, kabundaran na nagahina, ang ila pag-inom kaga pagkaon, kaso ng iba nagkakahulog sa dehydration. Kung hindi mataptapan sa maayong rash, pwede hindi nga magka-bacterial infection kaga magakinanglan sa duga nga pagbulong. Kung ang bata niya nasuspetsahan nga may sintomas sa hand, foot, and mouth disease, ipakonsultahin din nila yon sa pinakamalapit nga health center kag sa inyong trusted healthcare providers. Ang bata pati nirol ng sa balay para makapahuway sa nga matagan sa tiran sa inyong doktor. Bawala na yung magkanto sa eskwelahan kag pagpubliko nga lugar para malikawan nga makalaton sa iban. Ang mga indikasyon na kinanglan natin i-follow up nila yung sa doktor ang bata nga may hand, foot, and mouth disease kung hindi may sintomas na sa dehydration, ang mga sintomas nga wala nag-aayo pagkatapos ng puno kadlaw, ang rash nga nag-umpisa ka na o kung may iban na balatian nga nagresulta sa may na immune system kag kung malala ang mga sintomas na nabatsagan. Para malikawan nga makakuha sa hand, foot, and mouth disease, pagaliw na maghugas ng kamot, likawan ang paghulam sa personal nga gamit sa iban, ang isang lapis, cellphone, panyo, kag mga hampangan. Likawan man ang masami nga pagtandog sa kamot sa ilong, mata, kag baba, kag uganion nga matinong lawas kung palibot sa talang tiyempo. Kung mahilig maghampang sa public playgrounds, siguraduhan nga makugas gilan sa kamot ang aton mga anak para kung makatandog sa virus, manulain niyan tis pa nga makatandog sila sa ilang mata, ilong, kag baba. Kung may sintomas sa hand, foot, and mouth disease ang aton nga anak, ipakonsultahin din nila para matagaan sa bulong kung likawan ang pagkantuan sa eskwelahan o kung pagtungo kung lugar sa matang makalalaton pa para hindi man makalaton sa iban. There you have it mga abyanho, si Dr. Rodney Labis, ang head sa Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO. So, miara na kita mga abyanho, 1,685 cases of hand, foot, and mouth disease sa province, which is 383% kamataas. Ikumpara nato sa 349 lang nga kaso sa Morbidity Week 32 o kung humalin ini January 1 to August 9, 2025. So, subong Morbidity Week 32, we have 1,685. Pero last year, nga Morbidity Week 32, may ara lang kita 349 cases. Ari ba na mga abeno, ipakita nato sa aton nga screen, ining ginobra sa aton nga Iloilo City Health Office. Sa mga paano, nagalaton, ang sintomas ang HFMD, paano ini malikawan, which nga gin-mention man kay ina ni Doc Labis, but for those uli nakatune ari mga abeno sa aton nga screen. So ang pila sa mga tikang para matap na ang permi nga paghugas sang kamot, pagtabon sang ilong kag baba kung magpangatsi o kung mag-ubo, maggamit sang mask, likawan ang close contact sa tawo nga may infection, regular nga magpanglimpo sa mga bagay nga masami ginakaptan, likawan ang group activities o kung pagtirilungod o kung pagtirilingob kung may HFMD outbreak sa eskwelahan o kung sa mga komunidad. Ang kabataan nga nagabatsyag sang sintomas ang HFMD dapat nagatinir sa balay hasta nga madula kag mag-ayo. Ang ilanong rashes o kung mga singaw or makita mga red nga rashes para malikawan ang paglapta sini sa eskwelahan kag hindi maghulamanay sang towel. So kung may signs and symptoms mga abeno ang kabataan ninyo subong sang HFMD,
gilayon no nga magpa-check up gid no hindi ang ni Doc Labis no pila sa mga kabataan sa mga abyan no which nga nagaresulta hindi sila makakaon, hindi makainom tubig, iti masakit. Iban sa ila no dehydrate. So para no nga mahatagan no sa makapamaayos ang ila pamatsyag no gilayon gid nga magkadto sa RHU kung magpakonsulta sa doktor. Samtang mga biyan sa ibang paginaton nga balita sa mga kauturan naton no nga luyag magpa-renew sang ilang national certificate o kung sino kag certificate of competency sa o kung COC no sa aton nga Technical Education and Skills Development Authority o kung TESDA Iloilo. Ang ating nga TESDA Iloilo mga biyan no magatanyag sang ilang renewal sang NCNCOC sa mga kauturan naton no during sa hiwaton man naton no nga 88th Charter Day Trabaho Peso Job Fair sa Robinson's Place, May sa August 22. So sa mga kauturan nato no, yara naka-flash sa aton yung screen ang requirements pagdala no sa inyong original NC o COC, duwa ka copies ang passport size picture, akit man ang inyong certificate of employment indicating no ang number of years of experience. Depende no sa qualification within the validity sang period no sang NC o COC ang inyo no nga pag accomplish no or pag fill out sang form no pwede ninyo iniubrahon dito no sa site kag syempre ang panugyang pagid sang aton nga TESDA magsuksok no sang white colored na shirt sa mga buyag mag-renew. Para mga bino makita no sa screen man nato no ang sa mga may follow-up questions no pwede gid makipag-angot no sa aton nga Iloilo Provincial Office ang TESDA sa telephone number, cellphone number and no sa ilang opisina sa Balong Este, Santa Barbara, Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas 1:53 PM. Wala na kita mga binabiling nga oras sa aton man nga pagpangalagan. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon and thank you man sa mga nagatutok sa aton nga live sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo kang nagiso sa ila radyo sa 585 AM. Thank you man sa akong mga katuwang teknika sa studio, Sir Vermer Aventura kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.